exhortation. Psalm chapter 3, awit chapter 3, basahin po natin. Verse 1, Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami. Ang tumitindig laban sa akin ay marami. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa Kanya. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Ako'y nahiga at natulog, ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Sa 10,000 tao, ako'y hindi natatakot na naghanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal sa pisngi ang lahat ng aking mga kaaway, iyong binasag ang ngipin ng masama. Ang pagliligtas ay sa Panginoon. Sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Ang awit chapter 3 ay tungkol po sa karanasan ni King David na siya po ay nakakaramdam ng takot dahil nilabanan siya ng kanyang sariling anak na si Absalom, inalis sa trono at gusto siyang patayin ng kanyang anak. Kaya ito po ay awit sa kung paano po natin i-deal ang ating mga takot. May dalawang klase po ng fear, ng takot na sinasabi po si King David. Una, dahil merong gustong pumatay sa kanya, normal lamang na siya po ay matakot. Merong tinatawag na healthy fear na kapag ikaw ay nasa daan at alam mong gusto kang sagasain ng paparating na sasakyan, normal lang na matakot ka at ang iyong takot ang magtutulak sa iyo para iligtas mo ang iyong sarili. Kung nadarama mo na gusto kang paalisin sa iyong trabaho, normal lamang na matakot ka at ang takot na ito ang magtutulak sa iyo para maghanap ng ibang trabaho. Merong normal at malusog na takot. Pero meron ding mas malalim na takot. Ito ang tinatawag na anxiety. Ito yung klase ng takot na hindi tayo pinapatulog. Ito yung klase ng takot na pinaparalyze niya tayo. Hindi tayo makagalaw dahil sa sobrang takot. At dahil hindi tayo nakakatulog, ito rin ang dahilan kung bakit babagsak ang ating physical na katawan. Ito ang anxiety. At ang takot na ito, normally connected po sa ating idol. Kapag natithreaten ang ating idol, hindi tayo makatulog sa sobrang sakit, sa sobrang pag-aalala, na madalas hindi man natin ito nauunawaan. Itong klaseng takot din ito ang nararamdaman ni King David dahil nawala sa kanya ang trono. Pinaalis siya bilang hari. Ang ibig sabihin din, wala na rin ang approval ng mga tao sa kanya. At ngayon natin maunawaan si King David sa kanyang sinabi sa verse 3. At bago natin tignan ang verse 3 na siyang solusyon sa takot ni King David, pansinin po natin ang awit chapter 3
tinuturuan tayo kung papaano po natin i-deal ang ating sariling takot sa harapan ng Panginoon. Makikita po natin na naging tapat si King David na sabihin sa harapan ng Panginoon kung ano ang kanyang ikinakatakot. So kailangan tayong maging honest sa harapan ng Panginoon at pansinin din po natin, pagkatapos niyang ilatag sa Panginoon ang kanyang takot, bumalik siya sa kung sino ang Panginoon at sa panghuli ay nauwi ang kanyang awit sa pagpuri sa Panginoon. So marami tayong titignan ng mga Psalms na ganito na iba't ibang paraan kung paano natin i-deal ang iba't ibang nararamdaman natin sa ating buhay. Ang solusyon ni King David ay ganito sa verse 3. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko. Merong isang commentator, si Kim Teller, na nagsabi, ang kalasag na sinasabi dito, hindi po yung maliit na hinahawakan sa kamay, na kapag gusto niyang depensa ng kanyang sarili, ay mabilis niya itong gamitin. Ang sinasabing kalasag dito ay yung malapad na parang isang pinto na kayang i-cover ang buong katawan ng isang sundalo. At ang sabi ng commentator, ginagamit ang kalasag na ito kapag ang isang general, inutusan niya ang kanyang sundalo na umabante at lumusob sa kalaban. So ang ibig sabihin, applicable ang ganitong kalasag kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Na ang sinasabi sa atin, hindi naman ipinapangako sa atin na kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, ay aalisin ng Diyos ang lahat ng paghihirap. Hindi po gano'n ang promise. Hindi po gano'n kamukha ng nararanasan ni King David. Hindi naman naalis ang kanyang problema. Ang promise na sinasabi dito, kapag tayong mga mananampalataya, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa kabila ng maraming dangers, sa kabila ng maraming paghihirap, difficulties, ang promise sa atin ganito, lahat ng paghihirap na ating mararanasan, lahat po ay i-overrule ng Panginoon, lahat ay gagamitin ng Panginoon para ingatan tayo, para protektahan tayo, para i-lead niya tayo sa kung saan niya tayo gustong dalhin at kung ano ang gusto niyang makamit sa atin bilang mga mananampalataya. At ang promise na ito ay applicable sa atin tuwing sumusunod tayo. Ang ibig sabihin po, kapag tayo ay tumatalikod sa Panginoon, kapag tayo ay natatakot na mag-suffer, kaya tumatalikod tayo at nagkakasala tayo, hindi po applicable sa atin ang ganitong klaseng pangako. At dito natin makikita na distorted ang ating timbangan. Tayong mga mananampalataya, takot tayo sa suffering. Pero hindi tayo takot sa kasalanan. Hindi po ba? At madalas, sa kagustuhan po natin na talikuran ng suffering, iwasan ang suffering, okay lang na magkasala tayo. Merong commentator na nagsabi na gaano man karaming sufferings, walang kakayahan na sirain ang ating buhay pananampalataya. Wala. Gaano man karaming sufferings, walang power na sirain ang ating buhay pananampalataya. Pero kaunting kasalanan lamang ay kayang sirain ang ating buhay bilang Kristiyano. So ano ang ibig sabihin po sa atin? Kung maging malusog ang ating pananampalataya, magkaroon tayo ng tamang pananaw, hindi tayo matatakot sa sufferings. Matatakot tayo sa kasalanan. Anumang paghihirap yan,
na ibigay ng Panginoon sa atin, magpapatuloy tayo sa ating pagsunod. At anumang paghihirap yan, ang pinaka-importante sa atin, papaano tayo tutugon ng godly. At ito ang kulang sa atin. Kapag mayroong paghihirap, tumutugon tayo sa kasalanan. At nasisira tayo. So anong sumira sa atin? Yung suffering ba o yung kasalanan? Yung kasalanan ang sumira sa atin. At ito ang magbibigay ng assurance sa atin. Anumang paghihirap yan, tuwing sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, merong assurance, i-overrule ng Panginoon ang lahat para sa ating ikabubuti. At ito ang magandang picture, ang ating Panginoong Yesus, nung bago siya patayin sa Garden of Gethsemane, siya ay nananalangin at sa kanyang pananalangin, siya ay pinagpawisan ng dugo. Ang ibig sabihin, doon pa lang nararamdaman na niya ang krus at parang siya ay mamamatay na. Ayaw niyang kargahin ang kasalanan sa krus dahil siya po ay banal. Kaya ang panalangin niya, kung merong ibang paraan, Panginoon, huwag ang krus. Pero kung ano ang kalooban mo, yun ang masusunod. Alam niyo po, kamatayan, dead end ang naghihintay sa ating Panginoong Yesus. Pero mas pinili niyang sundin ang kalooban ng Ama. Ano ang naging resulta? Di ba resurrection? Resurrection. Ang kamatayan ni Jesus na tinuturing ng kanyang mga kalaban na ito ang makakasira sa kanya, ang kamatayan ni Jesus ang nagsilbing daan upang ma-accomplish niya ang layunin ng Ama para sa ating kaligtasan. At merong resurrection. Ang ibig sabihin, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan, basta tayo ay sumusunod at nagpapatuloy na sumusunod, tumutugon ng godly sa bawat paghihirap na iniharap ng Panginoon sa atin, palaging merong resurrection. Palagi, ang mahirap na situation, pwedeng gamitin ng Panginoon para i-bless niya tayo. Kung ang kamatayan mismo ay nagapi ng Panginoon, nagamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan, ano pa kaya ang hindi nga pwedeng i-overrule? Ang ibig sabihin, lahat ng mahirap at maliliit nating sufferings, lahat ay kaya niyang i-overrule para sa ating ikabubuti. At ito ang nagbibigay ng tapang kay King David na labanan ng kanyang takot. Gaano man karami mga tao ang gustong pumatay sa kanya. So, bumalik siya sa Panginoon na lahat ng kanyang mga problema, kahit ang maling intention ng ibang tao sa kanya, ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang ikabubuti. Pangalawang, makikita po natin, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. So, makikita po natin dito at huwag natin kakalimutan na merong pangako ang Panginoon kay King David na sa pamamagitan niya ay darating ang tagapagligtas, pangakong tagapagligtas. Si King David, makikita natin siya ang picture ng tagapagligtas, ng Mesaya na paparating, ang ating Panginoong Yesus. So ang suffering na pinagdadaanan ni King David, ang rejection, ang pagkatraidor ni Absalom ay picture ng mararanasan ng rejection at pagtalikod ng mga disipulo sa ating Panginoong Yesus. So dito pa lang makikita natin ang picture ng gospel. Ang sabi ni King David, ikaw ang source ng aking value. Ikaw ang source ng aking identity. Kapag naramdaman ko na approve mo ako, mahal mo ako, lahat ng aking takot ay mawawala. Ang ibig sabihin po, pinapatay ni King David ang kanyang idol sa puso. Ang sanhi ng ating mga anxieties, ang malalim na takot na hindi nagpapatulog sa atin.
na nagpaparalisa sa atin spiritually at physically, natitreaten ang ating idol. Meron tayong iba na sinasamba. Meron tayong iba na pinagkukunan ng seguridad at hindi ang Panginoon. At kapag na-detect natin ito at ni-relocate natin ang ating pagdidepende, ang ating security, ang ating pag-ibig sa Panginoon, naramdaman natin na sapat na ang Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin, mag-worship ang ating mga puso, makita natin ang krus ng ating Panginoon na makita natin na inabsorb ng Panginoong Yesus ang lahat ng pot ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan, kaya wala nang kahatulan sa atin. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin na mga undeserving. Kung makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa krus ng ating Panginoong Yesus at maging totoo sa atin mag-worship, tayo mamamatay ang ating mga idols. At yung ating malalim na takot ngayon, babalik siya sa healthy fear. Na ito ang magtutulak sa atin ngayon upang bigyan ng solusyon ang ating problema. Hindi tayo mapaparalisa, makakatulog tayo ng mahimbing tuwing gabi, at magiging normal ang ating buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon kasi nag-worship ang ating puso. So anuman ang dahilan, kapag napaparalisa tayo, ang ibig sabihin, merong idol sa ating heart na tinatamaan. At ang kailangan natin ay mag-worship, i-relocate ang ating pagsamba sa Panginoong Yesus. Mamamatay ang idol at makakatulog tayo ng mahimbing na ito po ang naranasan ni King David sa verse 4. At ngayon natin makikita kung gaano kahalaga sa ating mga mananampalataya. Araw-araw, nag-worship po tayo. Ang pagsamba hindi lamang tuwing linggo. Ito ay araw-araw. Ito ay isang lifestyle na nag-spend tayo ng time sa word, sa prayer, at seryoso tayo sa ating obedience sa mga kautusan ng Panginoon. Makikita natin, maraming mga problema ang mabibigyan ng solusyon. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin. Tinuturo mo sa amin kung paano mo kami dinisenyo. Tinuturo mo sa amin kung paano kami mag-operate bilang mga tao, bilang mga mananampalataya. At madalas, Panginoon, humingi kami ng tawad, ignorante kami. At gusto naming ipamuhay ang aming pananampalataya sa aming sariling kalakasan, sariling kaparaanan, na ito ang reason kung bakit nagiging mabigat at nasisira kami, Panginoon, at hindi kami nagiging useful. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako na anuman ang aming paghihirap, problema na maranasan, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyong mga kautusan, merong assurance na iingatan, poprotektahan mo kami, ipoprovide mo ang lahat ng aming tunay na kailangan, Panginoon, at kahit ang aming mga problema ay gagamitin mo para ingatan kami at i-lead mo kami sa maturity at sa destination na kung saan mo kami gustong dalhin, Panginoon. Ito ang nagbibigay ng kalakasan ng loob sa amin, Panginoon, ng confidence na i-embrace namin ang lahat ng sufferings na ibinibigay mo sa amin. Dahil kailanman, hindi kami pwedeng masira. Hindi kami pwedeng sirain ng anumang paghihirap. Ang pwedeng sumira lang sa amin ay ang kasalanan, Panginoon. Kaya naman, tulungan mo po kami maging sensitive sa paglakad namin sa kabanalan. Na sa aming araw-araw na buhay, Panginoon, i-examine namin ang aming mga sarili sa mga kasalanan, sa mga nakatagong kasalanan sa puso namin na hindi po namin nakikita. Ang pride, ang selfishness, ang lack of love, Panginoon,
tulungan mo po kami araw-araw na patayin ang mga ito. At nakikita namin, Panginoon, na hiwalay sa liwanag ng iyong Holy Spirit. Bulag kami sa maraming kasalanan sa aming mga puso. At ito ang dahilan kung bakit hindi namin nararanasan ang iyong kapangyarihan. Kaya naman, Panginoon, maging gracious ka. Bigyan mo kami ng liwanag na makita ang mga kasalanan sa puso namin. Dalhin mo kami, Panginoon, sa krus ng aming Panginoong Yesus upang maranasan, maunawaan namin ang iyong pag-ibig. At ito ang magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Mag-worship ang aming mga puso, Panginoon. At magpatuloy kami, Panginoon, na matatag, na sumusunod sa iyong kalooban dahil nakatingin kami sa iyo, dahil sumasamba kami, Panginoon. At ito ang dalangin namin sa church na ito, Panginoon. Hindi mawawala ang maraming problema. Ang kailangan namin, Panginoon, ay mag-worship. Ang kailangan namin ay ang kapangyarihan na nanggagaling sa iyo upang magpatuloy kami sa kabila ng maraming problema, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, matatag na naglilingkod sa iyong pangalan. At ito ang gusto mo gawin sa amin, Panginoon. Kaya naman, ito ang sineselebrate namin ngayong umaga sa aming pagsamba, sa aming pag-awit, pagbasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming fellowship, Panginoon. Maging gracious ka na ang iyong Holy Spirit ang kumilos upang udyo ka ng bawat isa sa amin. Maranasan ang iyong kapangyarihan, mag-glorify ang iyong pangalan. At ito po ang dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.